Karapatan ng bawat Pilipino na malaman kung nasaan ang daang bilyong piso na pera ng bayan na ginamit sa flood control projects. Ito ang binigyan diin ng dating Executive Secretary ng Marcos Administration, kasabay ng paghingi ng listahan ng mga kontratista at mambabatas na nakibahagi sa proyekto. Sa kanyang Facebook page, nag-post si Attorney Vic Rodriguez ng "Huwag tayo pumayag na ibaon sa ingay ng politika ang mga dapat panagutin sa dilubyong sanhi ng malawakang pagbaha dulot ng bagyong Karina at Habagat." Singilin natin ang Marcos Administration kung saan lugar nila inilagay ang 5,500 flood control projects na ibinida at pinalakpakan sa SONA. At higit sa lahat, ilabas ang listahan ng mga kontratista at mambabatas na nakinabang dito at sa magkanong halaga. Matatandaan sa kanyang ikatlong SONA, ibinida ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na umabot na sa 5,500 ang nasa ikatuparang flood control projects ng kanyang administrasyon. Subalit, 2 araw matapos niya itong ibida ay humagupit ang bagyong Karina na sinabayan ng habagat at pinalubog ang malaking bahagi ng Kalakhang, Maynila at mga karatig lugar nito. At dahil dito, nag-ingay ang publiko sa social media at hinanap kung saan napunta ang binida ni Marcos na 5,500 flood control projects. Ang pangyayaring ito ang nagtulak sa mababa at mataas na kapulungan ng Kongreso para ikasang investigasyon hinggil sa proyekto. Nagkasana ang Makabayan Block sa mababang kapulungan ng Kongreso ng investigasyon para mabusisi ang flood control projects. Hindi lamang sa Metro Manila, kundi sa buong bansa na ginagastosan ng mahigit 1 bilyong piso araw-araw. Bukod sa flood control projects, layon din ng House Resolution HR 1814 ng nasabing grupo na busisiin ang epekto ng reclamation projects sa Manila Bay, sa Metro Manila at mga karatig syudad at lalawigan nito. Ayon sa grupo, umaabot sa 1.3 milyon na katao ang naapektuhan sa pagbaha. 14 ang namatay at sinira ang mga pananim sa mga lalawigan sa kabila ng ipinagmamalaking flood control projects. Sinabi sa resolusyon na noong 2022, 1.18 billion ang ginastos ng gobyerno kada araw para sa mga proyektong kokontrol sa pagbaha, habang 1.79 billion noong 2023 at 1 bilyong piso ngayong taon. Sa kabila nito, naranasan pa rin ang matinding pagbaha sa Metro Manila nang bumuhos ang napakaraming ulan ng bagyong Karina. The relationship between reclamation projects and increased flooding risks in vulnerable areas cannot be ignored, ayon sa resolusyon. Tinuruan din dito na ayon sa agham, binago ng reclamation projects ang coastal landscape na tinuturong nagpalala sa baha. Nilalabag din umano nito ang 2008 Supreme Court Mandamus Order para sa rehabilitasyon ng Manila Bay. Kinuwestiyon naman ni Senator Joel Villanueva ang pagpapatuloy ng pagsasagawa ng feasibility studies para sa flood control ng Department of Public Works and Highways na pinondohan ng milyong-milyong piso. Sa kanyang privilege speech, iginiit ni Villanueva na nasasayang lamang ang pondong inilaan sa mga feasibility studies para sa flood control kung hindi naman malinaw na naimplementa. Binigyan din ni Villanueva na kailangan na ng komprehensibong plano upang solusyonan ang lumalalang pagbaha, lalo pat batay sa pag-aaral. Posibleng lumubog pa ang malalaking lungsod sa Metro Manila sa 2050, bunsod ng pagbaha dulot ng climate change. Nakakabahalaan niya ito. At kahit na gumugugol ang gobyerno ng bilyon-bilyon para sa flood control projects, kung walang klarong solusyon o master plan, mananatili itong only baha. Kasabay ng paalala na hindi naman only ang pagtitiis ng mga Pilipino,
Hindi only ang pondo ng bayan at hindi only ang buhay ng ating mga kababayan. Hininaan niya uubra ang Band-Aid solutions at relief operations na lang palagi kapag may bagyo. Samantala, pinabubusisi ni Senator Grace Poe sa Senado ang tinawag nitong underutilization ng pondo para sa flood control projects. Kasunod ng malawakang pagbaha, dulot ng pananalasa ng bagyong Karina at ng habagat. Sa kanyang Senate Resolution number 1080, nais ni Poe na ipaliwanag ng DPWH ang bumababang fund disbursement nito para sa flood control at management projects sa kabila ng patuloy na pagtaas ng alokasyon sa kanila sa nakalipas na 5 taon. Dapat ani yung masagot kung bakit sa kabila ng patuloy na investment sa flood control projects at mechanisms ay nananatiling hindi handa ang bansa sa pagharap sa mga kalamidad. Sa datos, ayon kay Poe, ang pondo ng DPWH noong 2020 ay 90 billion, 101 billion noong 2021, 128 billion noong 2022, 182 billion noong 2023 at 244 billion ngayon taon. Sa nakalipas na 5 taon, 20% ng pondo ng DPWH ang inilaan para sa flood management program na tinaas sa 25% ngayon 2024. Subalit, ang disbursement rate ng DPWH para sa programa noong 2021 ay 68.26% lamang, 73% noong 2022 at 58% 2023. Nais ni Poe na isumite ng DPWH sa Senado ang kanilang comprehensive at up-to-date data sa estado ng kanilang flood management program, kabilang financial expenditures, project timelines, budget utilization rates at environmental impact assessments.